Samantala, nakataas na sa critical level ang kondisyon ng lupa sa Cordillera dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang isinasagawang monitoring ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga high-risk area para magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong lugar. Yan ang ulit ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera. Noong Agosto 6, isang insidente ng pagguho ng lupa ang naitala sa Silan, La Trinidad, Benguet na nagresulta sa pagkakasawi ng dalawang individual. Matapos ang isinagawang assessment ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera sa lugar, agad silang nagbaba ng threat advisory upang mapalikas ang mga nasa malapit sa lugar. Ayon sa punong barangay, walang nasaktan sa mga sumunod na insidente ng pagguho ng lupa dahil nakaalis ang mga residente na malapit sa mga landslide area. Banbantayan mi dyan, wadati matinag ta close open jay kalsada gamin. Iso nga talon nga aldaw nga ijay titututukan pimanti tanod ta jay agrigay ta jay bantay. Ayon naman kay La Trinidad Mayor Roderick Awingan, dahil sa patuloy na pag-ulan, naobserbahan na ang mahigit 20 pagguho ng lupa sa bayan. Yung mga landslide at soil erosion natin, may minor, mga major. Yung mga major natin, yun pong nangyari sa may Silan at dyan po rin po sa nangyari sa may yung kalsada natin sa Lubas Ambiong Road kung saan kasarado pa rin hanggang ngayon for the safety of the riding public. Kasalukuyan naman siyang kiniklear ngayon ng DPWH. Ayon sa kanilang pag-aaral, posibleng magkaroon ng landslide sa rehiyon sa pamamagitan lang ng 80 mm accumulated rainfall. Ngunit sa kasalukuyan, naitala ang 1,413 mm accumulated rainfall sa Cordillera sa loob ng 9 na araw na diretsyong pag-ulan. Nakakabahala na talaga na nasa critical level na tayo actually ng pagguho sa lupa. Kasi pang almost 2 weeks na to na tuloy-tuloy ang pag-ulan. So, nasaturate na yung soil. If you remember, nagkaroon pa ng earthquake 3 weeks ago or last month. So, nagpatong-patong na yun and yun yung nagpapaworsen ng situation natin. Naitala sa Cordillera ang magkabila ang landslide. Pangunahing apektado ang mga kalsada at mga sakahan, habang may ilang residential areas ang apektado rin. Tuloy-tuloy naman ang monitoring ng ahensya sa mga high-risk areas upang mabigyan ang mga ito ng babala at mapalikas kung kinakailangan. We should be very observant lang sa paligid natin. Kapag may nakita na tayo na signs ng instabilities like nag-crack na, may mga nakita na tayong tension cracks, may nakita na tayong tilted na trees, kapag yung doors natin na okay naman dati, bigla nang hindi nagko-close, ibig sabihin that is misaligned na. So we have to report those sa proper authorities. Jezreel Kate Lapizan para sa Bayan.